mo magpatakbo eh. Nahihilo na ako. Tanda naman pare. Pasensya na. Teka, bakit parang iba yung dinadaanan natin? Nasaan na ba tayo? Akala ko ba iuwi mo ko? Hindi, Rosaline. Hindi ako papayag na umuwi ka pa. Papuntang Maynila to ah. Saan mo ba ako dadalhin? Rosaline, marami na nangyari na itong mga nakarang araw. Hindi ko na pababayang may mangyari pa sa buhay ng ibang tao. Lalo na sa mahal ko. Mahal mo? Tama na, mahal mo talaga ako. Yee. Siyempre, mahal kita. Nung magkaibigan tayo. Asus! Nagkunwari pa tong duwendeng to. Iuwi mo na ako. Baka nahanap na ako ni Lola. Isipin pa nun. Tinanan mo ko. Tignan mo to, ang tigas ng ulo. O sige, babalik tayo ng Laguna at ahayaan namin mapahamak ka. Ito naman, di na mabiro. Sige na, paig na ako. O sige. Habang hindi pa natin nasisigurado na ligtas na yung buhay mo, doon ka muna mananatili sa pad ko. Ha? Sa pad mo? Oo, at huwag ka nang kumontra. Opo. Weng, pakitignan mo nga kung sino Yes, yan. Granny. Ay, Papa! Pasok-pasok, kumusta Ay, Weng. Okay naman. Pogi-pogi mo naman. Good evening, Lola Ida. Oh, Marco, napasugod ka. May nangyari ba kay Rosaline? Wala po ba siya dito? Wala. Nasa hospital siya. Nag-check out na daw po si Rosaline eh. Saan siya pumunta? Gulo-gulo na. Ang dami nang nangyayari. Jopay, umuwi na lang kaya tayo ng Maynila. Hindi pwede. Hindi ako pwedeng umalis dito hanggat hindi pa maayos ang mga problema. O sige, kung nasaan ka, nandun din ako. Hindi kita iiwan. Salamat. Shine, bakit ganyan yung tsura mo? Nasaan si Aipa? Pinuntahan niya si Cynthia doon sa cottage. Mag-uusap daw muna sila magkapatid. Shine, pakiusap. Huwag mo na siyang awayin. Patong-patong mo yung mga problema niya. Kaya sana, hayaan mo muna siya makapagpahinga. Hindi. May gusto lang akong malaman. Nasaan na ba kasi sina Cheche at Grace? Speaking of the angels, Saan ba kayo nanggaling dalawa? sinundan namin si Ira. Girls, hindi kayo maniniwala sa sasabihin namin. Si Ira. Ayun, yun nga eh. May mga pulis na nagpunta dito, hinahanap siya. Hindi na ako magtataka. Nagpaka niya yung buhay ni Rosaline. Ano? Buti na lang sinundan namin siya ni Cheche. Kung hindi, patay na ngayon si Rosaline. Ano ba talaga nangyayari kay Ira? Sana pala hindi natin siya hinayang umalis. Bakit? Dumaan siya rito? Bakit niyo siya pinabayaang umalis? Eh, hindi naman namin alam eh. Saka nagmamadali talaga siya.
Sigurado ka ba, ate? Hindi ka sama-sama sa Maynila? Oo. Basta, tatandaan mo, Cynthia, wag kang magsusumbong sa mga pulis. Ako nang bahala kay Nainay at Itay. Paano mo gagawin yun? May awa din ng Diyos. Tulungan mo na lang ako magdasal. Ate, salamat sa lahat ah. Tsaka, sana patawarin mo ako sa pagiging pasaway ko. Pag naayos na lahat, makikipagbati na rin ako kay Jopay. Ingat ka, ha? Naluha na. Ay pa. Ma'am Sunshine, tama na po, huwag niyo na po akong sasaktan. Hindi kita sasaktan. Gusto ko lang sanang malaman kung magkasabot pa si Katrina at si Daddy. Totoo po? Oo, sana. Yung totoo. Sabihin mo na sa akin ang lahat. Opo, ma'am. Sila pong dalawa ang utak ng kaguluhan. Kuya, ano ba yung itsura mo? Hindi ka pa ba natutulog? Jopay. Nawawala si Rosaline eh. Ano? Umalis siya ng ospital kagabi. Pero wala naman siya sa bahay nila. Jopay, tawagan mo naman si Hepe. I-report mo to. Okay. Sir Marco, walang galang na po. Baka po nandito lang po si Rosaline sa Lagos. Kasi kasama niya po si Coco at Jack. Si Coco pa nga po yung nagbayad ng bill sa ospital. Good morning. Binuhat na kita papunta dito para hindi na ma-istorbo yung pagtulog mo. Salamat. Nasaan tayo? Nandito sa pad ka sa Manila. Dito muna kita dinla para makasigurado tayo na safe ka. Madali, kain ka na. Salamat. Ubusin mo yan, ha? Opo. Te, pabili soft drinks. Miss! Miss, sandali! Tabi. Space, kami! Space kami! Alam pala kayong dalawa eh! Bakit yun yung sinabi?
Sorry po. Ha? Sorry po, sir. Hindi naman po namin alam eh. Puro kayo walang alam! Mga walang kwenta! Yuri! Ano na? Sir, chinek ko na yung buong Lagos eh. Wala talaga si Jack tsaka si Coco. Sigurado ka ba dyan? Sigurado, sir. Galit talaga ako ng buho ko na to ah! The mobile subscriber you're calling is outside the coverage area or Tingnan mo! Unattended yung phone! Nananadya talaga to eh! Sir. Palit po yata ng number si Coco eh. Alam mo naman pala eh! Kailangan ko ba ba iutos sa'yo lahat? Ito! Huwagan mo na ngayon! Yuri, ano na? Wala pa po, sir. Huwag mong tigilan! Opo. Jack, check mo nga tong number na to bago ko sagutin. Number. Pare, utol mo. Nako. Huwag mo sasagutin pag tumawag sa'yo, ha? Oh. Ano yun? Sino tumawag? Wala. Si Sir Yuri. Hinahanap lang ako. Nako, papagalitan ka nun. Hindi na siya ubra sa akin ngayon. Oo nga pala, sir. Boss ka nga pala dun. Wala namang ganyan, ha? Gusto mo makita yung mga iba't ibang collection ko? Tara, kaya tayo. Tara. Saan? Mauna ka. Ang swerte naman ni Rosaline. Nung tayo, hindi ka ganyan ka-concern sa akin. Shine, please. I'm in a bad mood. At huwag mo naman i-compare ang sarili mo kay Rosaline. Dahil hindi naman kami ni... Hindi kayo. Pero mahal mo siya. Marco, tama ng pagdi-deny. Never mong inamin sa harap ko na mahal mo si Rosaline. Na-appreciate ko yon dahil pinakita mo na ayaw mo akong masaktan. Pero nagawa mo na. Mas masakit kasing marinig sa sarili mong bibig nang hindi ko sinasadya. Narinig ko ang pagtatapat mo sa daddy mo. Shine. Kapag ipinagpatuloy mo ang pagdi-deny mo, never ka magiging masaya. Ay, nako! Nakakabwisit na tong telepono na to. Pare, yung utol mo, nakaka-50 missed calls na. Sa akin naman, magbe-20. Pati si Sir Yuri, text ng text. Oh, Marco, Yuri. Ba't parang apektado ka? Pare, hindi mo ba nakikita? Galit na si Marco, si Sir Marco. That's the point, Jack. Ang galit din si Marco. Okay, girls, malinaw? Okay, you can go. Yuri, Sir. anong balita? Nakontak mo na ba sina Jack? Sinusubukan kong kontakin, sir. Hindi sumasagot sa tawag tsaka sa text. Hindi nagre-reply. Pag dumating yung dalawang unggoy na yan, sabihin mo maghanap na sila ng ibang trabaho.
Po? Effective immediately. Tanggal na silang dalawa. Pero kuya, hindi mo pwedeng gawin yun. At bakit hindi? Dahil yun ang ibinilin sa'yo ni Daddy. Wala akong pakialam sa bilin niya. Iniinis na ako ni Coco. Ginagalit. Dinadamay pa si Rosaline. Pwes, ibibigay ko kung anong nararapat kay Coco. Coco, pwede ko bang tawagan sina Inay at Lola? Baka kasi nag-aalala na sila eh. Na hindi nila alam kung nasan ako. Oo naman. Oh, ito, tawagan mo. Salamat. Uy, ang dali mong kausap, ha? Ang galing. Bakit mo pinayagan yun? Bakit naman hindi? Siyempre kailangan din malaman na Lola Ida sa kanaling Cecilia na ligtas si Rosaline. Paano kung tawagin si Marco? Hindi niya tatawagan yun. Dahil hindi niya alam number ni Marco. Paano nga kung alam niya? Paano kung tawagan niya? Hindi tawagan niya. Hindi naman alam ni Marco tong pad ko, no? Running ka talaga. Ano nga, no? Ay, hindi ako sanay na wala si Ira sa show. Ako din eh, tapos wala pa si Rosalie. Girls, wag na natin isipin yan. Basta galingan na lang natin. Isang malagim na aksidente na ganap sa kahabaan ng Kalaungan, Laguna. Sinasabing isang babae na bundol ng truck na ito na kaagad naman dinala sa pinakamalapit na ospital dito. Girls, halika na. Punta na tayo sa poolside para makapag-runs pa tayo ng sayaw natin. Isang sulat na natagpo ang hawak na nasagasaang babae. Ira, ang pangalan ng sumulat at ngayon ay tinutukoy pa kung itong babae nga si Ira. Ano? Pinagtangkaan ka ni Ira? Di siya talaga naglason sa'yo. Hindi ko nga lubos maisip kung bakit gusto niya akong patayin eh. Hello, Rosaline. Si Lola Ida mo to. Kamusta ka na dyan, Apo? Okay naman ho ako, La. Dito daw muna ako, sabi ni Coco, para ligtas ako kay Ira at sa kung sino may pakana nito. Bait talaga ni Coco. Rosaline, alam ba ni Marco kung nasaan ka? Hinahanap ka kasi niya. Hinay, maayos na ho ako dito. Kung magtanong huli siya, huwag niyo sabihin na kausap niyo ako. Nak, nagagalit ka ba kay Marco? Pinabayaan niya ako, Nay. Ha? Anong pinabayaan? Hindi na ho mahalaga yon. Basta, ligtas ako kay Coco dito. At dahil nga hindi pa natutukoy ang pagkakakilanlan ng biktima, babasahin namin ang sulat na hawak niya sa pag-asang may makakilala sa kanya. Ito ang nilalaman ng sulat. Sa mga kaibigan kong sina Cheche, Grace, Luis at Danica. Patawarin niyo ako. Hindi ko gusto ang ginawa ko o ang gagawin ko pa lang. Pero nasa panganib ang buhay ni Inay, kaya ako nagawa ang lahat ng ito. Ihingi niyo ako ng patawad kay Rosaline at sa pamilya niya. Ang utak ng lahat ng kaguluhan sa Lagos del Sol ay walang iba kundi si Katrina. At hawak niya ang mga magulang ko, kaya wala akong magawa kundi sumunod sa mga utos niya. Patawarin niyo ako. Hindi ako masamang tao. Pero wala akong magawa. Patawad, Ira. Sa mga nakakilala sa mga pangalang nabanggit ni Ira sa kanyang sulat, tinatawagan po na magpunta kayo sa Holy Angel Medical Center para i-identify kung inyong nakikilala ang labi ng babaeng nasagasaan.
wala ang alamat sa pelikula ko bala. Tapos lumalagay sa isip ko. Huwag natin siya sundan. Tapusin naman natin to. Hindi niya bukang tingin sa alita na ang mga dalawa na didigin. Sinubukan si lalaki. Dati din siya. Yun lang ang pagkakataon na magkasama tayo. Galingan na natin. Okay, girls. Let's do this. Galing dito sa lawas na si mga naagisin ang Mamatay ka na, Elena! Mahilig ba kayong sumayaw? Mahusay ka bang kumanta? At ang bang dating? Mag-out! Listen na! Join ka na. Punta ka na. Isla Chiquita. Let's go, halika na kayo. Bibilang na ako hanggang 3. Dahils na pwede pa jahe kayo. Bawal ang oras sa larong ito. At kung may tinatago kayo, naa-afraid ka pag-usapan to. Join ka na, hala ito mo. Ilabas totoong you. Ang buhay natin ay gulong-gulong. Hilong-hilong, bako-bako. May mahilig sa biglang liko. Palibasin ang kulot, noot man. Chiki-chiki, spaghetti, sige maghalukay. Umay, giling-giling, ocho-ocho, cha-cha-cha. Itaktak mo, hala, tira, Isla Chiquita. Oops, kakayanin mo pa ba? Sige-sige, join ka na. Oh, niya ka pa ba? Join ka na.